Kaupo nyo lang, di po ba? O tayo po ulit kayo. Amen. Tayo po tayo. At tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, kami po, Panginoon, ay makikinig ng salita mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. At dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa bawat sa amin. Panginoon, alam namin, Panginoon, na bigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon, sa aming mga awitan, sa aming mga papuri, Panginoon, pagsamba, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ito'y naging mabangong halimuyak sa iyong harapan, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, makikinig kami ng salita mo. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. At ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos, Panginoon. O Diyos, wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa akin, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, patuloy mo ko, Panginoon, gamitin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Pinakamainam na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Pinagpala po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sino po dito ang mayroong problema? Dami nating problema. Kasama na yan sa buhay natin. Amen. Tandaan nyo yung nilabas natin doon sa Reels, di ba? Pinangako ng Panginoon, hindi lang pagpapala, kundi maging yung mga suliranin at pagsubok, luha, kasama, no? Bilang mga mananampalataya, hindi laging masaya ang buhay natin. May kasamang luha, pigati, pero maganda doon kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama niyo po ba ang Panginoon? Nadarama niyo ba na kapag meron kayong suliranin, nandun ang Panginoon? Amen? Yan ang ating Diyos, kasama natin siya palagi. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Ngayon po, sabi ko nga, may marami tayong mga suliranin. Pag-usapan natin yung mga suliranin na yan. At sinong tugon? No? Sinong tugon? Ito po'y may pamagat na ang aking liwanag at kaligtasan. Kung mayroon po kayong mga Bible, naniniwala ako, mayroon kayong mga Bible, mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Amen. Maging sa cellphone, mayroon kayong mga Bible, di po ba? Huwag nyo lang bubuksan ang FB nyo. Yun lang Bible, yung application ng Bible. Amen. Maibukas po kayo sa akin sa Awit, chapter 27, verse 1 hanggang 14. Medyo mahaba-haba nga lang po ng konti. Ano po? Ang sabi po dyan ay ganito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Sabi doon. Sabi ng verse 3, kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at doon humingi sa kanya ng patnubay. Itago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y iniaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka sanang magalit sa akin
ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinutulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iiwan at huwag mo akong pababayaan. Itakwil man ako ng ama at ina, si Yahweh sa akin ay mag-aaruga. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong sasamahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag mo akong ipaubaya. Na kung lumusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh ang aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya, at huwag manghihina. Kay Yahweh tayo magtitiwala. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng Kanyang mga salita. Ito nga, sabi ko nga, ang pamagat, ang aking liwanag at kaligtasan. Ang ating binasa, mga kapatid, ay isang awit, awit ni Haring David, na naglalaman ng mga salita ng pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, si David ay naniniwala na ang Panginoon ang kanyang liwanag, kaligtasan, kanlungan sa panahon ng pagsubok at mga panganib. Sa ating buhay, mga kapatid, tayo rin ay naharap sa mga pagsubok. Di po ba? Kaya pinasabi ko sa inyo, sino ngayon ang may mga suliranin? Sino may mga suliranin? Amen. Lahat po tayo. Halos iba't iba nga lang ang ating mga suliranin. At may mga panahon na tayo ay naharap sa mga panganib. May mga pagkakataon na tayo ay natatakot at nawawala ng pag-asa. Sino dito? Mga kapatid, nakakaramdam ng takot. Natural lang ang takot. Imposible na hindi tayo matatakot. Tao tayo eh. Amen? Natatakot tayo. Dumadating sa atin ang pagkatakot, nawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit, sa awit na ito na ating binasa, ito ay nagpapaalala sa atin, mga kapatid. Nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang Panginoon ang ating tunay na liwanag. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Amen. Ano daw ang pinapaalala sa atin? Nagpapaalala na ang Diyos ang ating liwanag. Di ba ang nakakatakot pag nandun ka sa dilim? Nakakatakot. Pero ang Diyos ang ating liwanag. Hindi tayo matatakot. Amen? Siya ang ilaw natin. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Mga kapatid, ano nga ba ang aral na dala sa atin ng ating binasa? Kapag tayo'y dumadaan sa pagsubok at panganib sa ating mga buhay. Una, ang Panginoon ang ating liwanag. Ano daw? Ano ang unang aral? Ang Panginoon ang ating liwanag. Amen. Purihin ang Diyos. Meron tayong Diyos na alam natin na siya yung liwanag sa lahat ng bagay. Sa kadiliman, liwanag ang Panginoon. Kapag tayo natatakot, dumadaan sa anumang mga pagsubok sa buhay, tandaan po natin mga kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Isipin mo na ang Diyos ang ating liwanag. Amen? Ang sabi ng awit 27, verse 1a, tanglaw ko si Yahweh. Ano daw? Sabi ni Haring David, tanglaw ko ay si Yahweh. Ang Panginoon bilang tanglaw ni David sa panahon na siya ay gulong-gulo dahil sa panganib ng kanyang buhay. Hindi naman tahimik ang buhay ni David eh. No, nung siya'y nabubuhay, hindi tahimik ang buhay ni David. Parang ganito. Lagi siyang nasa digmaan at maraming kaaway si David. Laging maraming nagagalit kay David. Maging kanyang anak, galit sa kanya. Amen? Kinudita nga eh. Inagaw yung kanyang pagiging hari. Anak niya yun, ha? Tingnan nyo, tahimik ba ang buhay ni David? Hindi, di ba? Bago pa lamang maging hari si David, hinahabol na ni Saul yung kanyang biyanan. Dahil alam ni Saul, siya ang susunod na hari. Dapat ang susunod si Jonathan, yung anak ni Saul eh. No? Pero alam ni Saul, hindi na sa kanya. Hindi na sa kanya magmumula yung hari. No? Dahil sa kanyang pagsuway.
Napunta ito kanino? Kay David. Kaya si David laging pinagtatangkaan ng buhay. Sinisibat, no? Pinapatay, hinahanap ni Saul para patay, hinahabol siya. Tahimik ba ang ganung buhay? Panganib, laging gulo. No, laging gulo, laging kinakabahan. Ikaw kaya habulin ng sibat. Hindi ka kaya matatakot? Mas tatakot, di ba? Natatakot tayo bilang tao. At naniniwala ako si David nung panahon na yun, bagamat may mga tauhan siya, natatakot siya. Tao eh. Tao. Pero sa kabila, sabi ko nga, sa kabila ng mga bagay na ito, ng panganib ng kanyang buhay, may nakita si David. Sa kabila ng dilim na dala ng mga panganib ng kanyang buhay, may nakita si David. Ano ang nakita ni David? Ayon sa kanyang awit, ang sabi niya, ang Panginoon ang nakita niyang liwanag. Ano daw? Ang Panginoon ang kanyang nakitang liwanag. Tanglaw ko ay si Yahweh. Tanglaw ko ay si Yahweh. Panganib, naguguluhan siya. Pero sabi niya, ang Panginoon ang aking liwanag at tanglaw sa gitna ng kaguluhan. Sinabi nga niya sa awit 27, verse 3, kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Ano sabi niya? Kahit salakayin ako ng mga kaaway ko, magtitiwala pa rin ako sa kanya. Oh, sino ang nakikita ni David? Yung sarili niyang lakas? Yung kanyang mga tauhang kasama? Hindi yun ang nakita niya. Hindi niya pinagbatayan at kinukuhanan ng lakas ang kapwa niya tao. May mga tauhan siya. Nang siya'y tumatakas kay Saul, may mga kasama siyang tauhan. Pero hindi siya nagtitiwala sa tao. Nagtitiwala siya sa isang makapangyarihang Diyos na may magagawa. Si David, nakita niya, hindi tao ang sagot. Talaga naman. Hindi naman talaga tao ang sagot. Dahil ang tao, iiwan ka. Magtatraidor ang tao. Nakita niya sa panahon ng panganib, mayroon akong pagkukuhanan ng aking lakas. Mayroon akong isang Diyos na tanglaw ko. Ano ibig sabihin? Nakikita ko. Siya ang sagot sa lahat ng bagay. Itong nararamdaman kong panganib, itong nararamdaman kong nervyos na ito dahil pinagtatangkaan ng aking mga kaaway ang aking buhay. Ang Diyos ang aking tanglaw. Ang Diyos. Amen? Si Jesus, ang ating tanglaw, ang Panginoon. Sabi ni David, kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala pa rin ako kay Yahweh. Wow! Tayo kaya masasabi natin yon? Kahit salakayin ako, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Amen? Si David nakita niya yon. Sagot para sa kanyang mga kaaway, hindi ang mga tauhan ko. Ang Panginoon. Ang Diyos. Yung Almighty God. Siya ang sagot. Kapatid, ikaw, sino ang sagot? Sa panahon ng kaguluhan mo, sino ang nakikita mong sagot? Nakikita mo ba ang liwanag ng Diyos? Siya ba ang iyong tanglaw? Tulad ni Haring David na nakikita niya, ang tanglaw ko, ang Panginoon. Siya lang. Walang iba, kundi ang Panginoon. Mga kapatid, sa mundong ito na puno ng kadiliman at kahirapan, sabi ko nga, nawa, makita mo rin na si Jesus ang ating tanglaw. Ano sinabi ko? Sa mundong ito na puno ng kadiliman, puno ng kahirapan, makita rin nawa natin si Jesus ang ating tanglaw. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng liwanag at gabay sa ating mga buhay. Iban kay Jesus, wala nang ibang tanglaw. Dapat ang mga mananampalataya, liban sa ating Panginoong Hesus, wala nang magbibigay sa atin ng pag-asa at liwanag, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Tinanggap nyo na ba si Jesus sa inyong puso bilang Panginoong, bilang inyong Panginoon tagapagligtas?
Pag dumadating ang mga kadiliman, pag dumadating ang mga tila at nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa bigat ng mga suliraning dumarating sa atin, hindi pa natatapos ang isa, parating na naman. Parating ng parating. Kapatid, hindi tayo painam sa mundong ito. Puro tayo suliranin sa mundong ito. Ang dami-dami natin suliranin. Habang lumalaon, pabigat ng pabigat yung ating mga dalahin. Akala ko, pag nagkaroon na ako ng edad, magiging magaang para sa akin kasi magkakaroon ako ng hanap buhay. Pag nagkaedad pala, lalong dumarami ang alalanin. Sabi ko, buti pa nung bata ako. Wala ko iniisip kundi maglaro. Di ba? Wala ko iniisip kundi maglaro, magtumbang preso, magluksong baka, magtaguan. Yun ang iniisip ko. Akala ko ng mga panahon na yun, pag nagkaroon na ako ng edad, magkakaroon ako ng hanap buhay. Hindi, nung pala kapag nagkaedad ka, lalong dadami ang mga suliranin. Sino dito nakaramdam ng pagkatakot dahil nagkakaedad siya? Ako, naramdaman ko eh. Naramdaman ko. Nung tumingin ako sa salamin, nakita ko, may edad na ako. Hindi na ako si Romel Pogi. Dati sabi ko sa sarili ko, kapal na mukha ko eh, Romel Pogi eh. Ngayon hindi ko naman sasabing Romel Pogi eh. Nagkakaedad ako. At sinabi ko sa sarili ko, ang hirap pala. Bakit? Pag nakikita ko yung mga dati kong kasama, nalulugas na. Isa-isa silang nawawala. Pumapasok yung realidad na nawawala. Matanda ka na, Romel. Nawawala yung mga kasama mo, namamatay na. Ang lungkot pala. Ang lungkot pala ng matanda. Taas ang kamay ng matatanda. Ang lungkot. Tapos parang ang dilim-dilim. Parang dumarating yung ikaw lang mag-isa. Tama? Inaramdaman nyo na ba yun? Parang ikaw lang mag-isa. Kasi pagkakabataan ang saya eh. Pero kapag nagkakaroon ka na ng edad at lumadami yung iyong responsibilidad, parang ang bigat-bigat. Tapos yung takot na ikaw na lang mag-isa. Amen? Nakaramdam ako ng takot. Pero alam ninyo, tama yung awit ni David eh. Ang pagkukunan mo ng lakas, hindi tao. Hindi ko pwedeng pagkuwanan ng lakas lang si Belia. Bakit? Tao siya eh. Anytime. Di ba? Hindi ko sinabing mamamatay na si Belia. O baka ako mauna. Ibig ko sabihin, mawawala. Mawawala. Di po ba? Hindi ako pwedeng kumuha ng lakas sa kapwa ko tao. Bagamat meron tayong nakukuha lakas pag tayo magkakasama. Pero iba pa rin yung pagkukuhanan natin ng permanenteng kalakasan. Kapatid, sa panahon ng pagsubok, nalulungkot ka dahil sa problema mo, tila nasa kadiliman ka. Kapatid, hindi kadiliman ng kasalanan ha. No? Kapag tila nawawalan ka ng pag-asa, tumanglaw ka kay Jesus, tumingin ka kay Jesus na siyang tunay na ilaw. Nagbibigay ng liwanag. Doon sa panahon na tayo'y nadidimlan, tila nawawala ng pag-asa sa dami ng mga, sabi ko nga, suliraning dumarating sa atin. Kapatid, itingin mo ang mga mata mo kay Jesus. Tingin mo, bakit? Siya ang liwanag. Siya ang liwanag sa gitna ng kadiliman, ang ating Panginoon. Salamat na lang, nakilala natin ang ating Panginoon. Dati tayo nasa kadiliman, pero ngayon, ang makilala natin ang ating Panginoon, nakita natin ang liwanag. Di po ba? May liwanag. Naliliwanagan tayo. No? Yung liwanag ni Jesus, nagliliwanag sa atin. Naliliwanagan tayo. Naliliwanagan ang ating mga pag-iisip. Sa panahon pala ng suliranin, sa panahon pala ng may panganib ang aking buhay, sa panahon pala na mayroon akong karamdaman, andyan ang Panginoon.
Tanglaw. Tanglaw sa panahon ng kadiliman. Kapatid, dumadaan man tayo sa kadiliman, yung libis ng kadiliman at kamatayan, kapatid, nandun ang Panginoon, tanglaw mo't kasama. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Siya ang ating gabay. Si Jesus ang liwanag at gabay ng ating buhay. May mga oras na tayo ay natatakot. Sabi ko nga, nawawala ng pag-asa. Ngunit si Jesus ang ating tanglaw at liwanag. Sa gitna ng tila tayo ay nadidimlan at naguguluhan. Tulad ni Haring David, makita nawa natin si Jesus ng ating tanglaw at liwanag. Sinabi rin naman ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Siya ang ilaw ng sanlibutan. At ang sumusunod sa Kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman. 1:8-12. Ako ang ilaw, sabi ni Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. At kapag sumusunod ka daw sa Kanya, ano sabi? Hindi ka nalalakad sa kadiliman. Salamat na lang, natagpuan natin ang tunay na ilaw. Kaya't hindi na tayo nadidimlan. Amen? Kapatid, pag sa panahon ng suliranin, alalahanin mo. Minsan, natatakban yung mata natin eh. Bakit? Sa laki ng ba ng suliranin? Di ba? Kasi yung suliranin, minsan nagtatakip sa mga mata natin. Natatakban yung mga mata natin, nawawalan tayo tuloy ng pag-asa, nawawalan tuloy tayo ng pag-asa. Kapatid, mas malaki ang Diyos natin kaysa sa ating mga suliranin. Amen? Makita mo. Sana na ang Panginoon mas malaki pa sa suliranin natin. Ano nga ba ang suliranin natin kung nandyan ang ating Panginoon? Kapatid, sa panahon na ganun, imulat mo ang mata mo at makita mo si Jesus bilang tugon sa bawat suliranin. Amen? Pangalawa, matatapos na. Alam mo mga kapatid, ito, segue lang. Kung napapansin nyo, may mga pagbabago sa church. Di po ba? Pero maging dun sa mga worker ng church, may pagbabago. Alam nyo kung ano? Maaga pa po, narito na kami, nagwo-worship na ang mga leader at mga worker ng church. Nagwo-worship na po kami. Kaya sa mga worker ng church na hindi nakasama, at sa inyo po, kung gusto nyo sumama, maaga pa lang po, narito na po, nagwo-worship na po kami. Bakit? Bakit? Di ba dapat unahin si Lord? Amen? Kapatid, nag-segue lang ako paalala lang ito sa mga worker, para in-announce ko na rin. Maaga po, pumunta na po kayo ng simbahan at mag-worship tayo kay Lord. Amen? Mas maganda na yun. Kaya may nagsabi, yung daw mga multimedia, walang ginawa yan, kundi kumuha ng mga camera at mga hindi nagwo-worship. Hindi po, ngayon, nagwo-worship na po sila. Maaga po silang dumadating dito at nagwo-worship po sila sa ating Panginoon. Amen? Di po ba? Pagka ganon, di po ba, maaga pa lang, prepare na yung mga puso nila. Amen? Prepare na yung puso nila. Yun po, announcement lang po yun na hindi kasama sa sermon yun. Yun. Si Jesus ang ating liwanag. Kapag tayo ay nasa pagsubok, ano pa ang Panginoon? Ang Panginoon ang ating kanlungan. Amen? Ang Panginoon ang ating kanlungan. Ano ang ibig sabihin nung kanlungan? Ano ba yung kanlungan? Anong kanlungan? Ang kanlungan ay isang lugar ng proteksyon. Ano daw ang kanlungan? Hindi kulungan Kanlungan. Ano ang kanlungan? Proteksyon. Lugar ng proteksyon, seguridad, at kaligtasan. Mula sa panganib, pagsubok, o kahirapan, ang kanlungan ay yung dama mo na safe ka. Ano daw ang kanlungan? Yung dama mo, safe ka. Kapag may bagyo, saan ka safe? Sa bahay mo. Di po ba? Yun. Yung mga halimbawa ng kanlungan, ang ating bahay. No? Yung ating bahay, sabi ko nga,
na nagbibigay sa atin ng proteksyon kapag mayroong mga sakuna o bagyo. Kasi dama mo, safe ka doon. Kapag may bagyo, sa ibang lugar ka pa pupunta, pag mamol ka, kapag lumilindol, nagkakaroon ng kaguluhan, saan ka pupunta? Pupunta ka sa bahay mo. Dahil dama mo, safe ako dito, bahay ko to. Kahit gaano pa kalaki yung bahay mo, safe ako dito, bahay ko to. Amen? Yung bahay mo, yun ay isang halimbawa ng kanlungan. Tama? Ano pa? Yung kanlungan, isang lugar na relax ka. Ano daw? Yung lugar na relax ka. Relax ka, nakapapahinga, tulad ng park. Amen? Nakapagpapahinga ba kayo sa park? Sa beach? No? Punta ka sa dagat? Sa magagandang lugar na punong-puno ng mga puno, bundok, kalikasan. Yan, matatawag yan na kanlungan. Yung nararamdaman mo, safe ako. No, safe ako. Lalo dito sa lugar dito sa Metro Manila, di ba? Ang gulo-gulo. Ang ingay-ingay ng mga traffic. Ingay-ingay ng mga traffic. Ingay-ingay ng mga nasa paligid natin. May mga pagkakataong gusto nating maiba naman. Kapatid, yung isang example ng kanlungan, ito yung pupunta ka dun sa mga nature, no? Nature, beach, lalangoy ka, magsiswimming ka, maiba man lang. Ako gusto ko ganun. Yung maiba man lang. Una, ang bahay, dama mo, ka, kanlungan yon. Yung lugar na nakapagre-relax ka, sa laki ng mga suliranin mo. Sa laki ng utang mo. Sa laki ng utang natin. Mag-iibang lugar muna ako. Gusto ko huminga. Pwede yun. Beach, park. Yan yung mga lugar na pwede natin sabihin kanlungan. Yung puno ng puno, kagandahan. Ang lahat ng yan na aking binanggit, matatawag na kanlungan. No? Pero, mga kapatid, ang tunay na kanlungan ay ang ating Diyos. Ang ating Diyos. Ang Diyos bilang ating kanlungan. Ang sabi ng awit 23, verse 1, 2, tsaka 6, si Yahweh ang aking pastol. Kasi sinabi ko kanina, yung mga sample ng kanlungan kapag dito sa mundong ito. Amen? Yung iyong bahay, kapag nagkaagulo, pwede kang tumakbo sa bahay mo, kanlungan mo andun ang pamilya mo eh. Pag nalulungkot ka, gusto mo maiba naman, punta ka sa lugar na magaganda. Bundok, nature. Pwede yun, kanlungan yun. Kaya lang, lahat ng yun, pwedeng mawala. Pwedeng mawala, pansamantala. Pero merong isang kanlungan, matatawag nating permanenteng kanlungan. Dumating man ang lahat ng bagyo, lindol, the big one, nagkaagulo man yung paligid natin, nagkaaroon man ng digmaan, kapag nasa kamay ka ng isang Diyos na nag-iingat, yon ang tunay na kanlungan. Amen? Ang bahay natin, masisira, masusunog, mawawala. Hindi wala ka ng kanlungan. Yung mga nature na yan, mawawala yan. Kapag dumating ang big bang, mawawala yan. Masisira yan. Pero ang Diyos kailanman, di mawawala. Amen? Siya ang tunay na kanlungan. Ano sabi ni David? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Bilang permanenteng kanlungan, ang Diyos, si Kristo, si Yahweh ang aking pastol. Ano sinabi niya? Kung si Yahweh ang aking pastol, si Yahweh ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Ano man na nagaganap, nagkaaroon man ng taggutom sa sanlibutan, kapatid, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, kakain ka. Sinabi ni David kung ikaw nagtitiwala dun sa kanlungan mo, na feel mo safe ka, dahil nasa kamay ka ng Diyos, kapatid, hindi ka magkukulang.
Hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Papakainin ka ng Panginoon. Amen? Yan ang Diyos. Yan si Yahweh. At nakita yan ni David. Nakita niya, si Yahweh ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan. Ano yun? Rest. Di ba kanina sabi ko, pag naguguluhan ka sa gulo ng daigdig na ito, ang ingay-ingay, ang traffic, ang daming usok, hindi ka makapag-rest. Nasa bahay ka na, may kakatok pa sa iyo. Oy! Romel! Shopee po! Kung kailan ka nagutulog doon, Shopee, Lazada, di po ba? Ang ingay-ingay. Pupunta nga ako sa lugar na walang maingay, walang Shopee, walang Lazada. Punta ako sa beach, punta ako sa park. Pwede, kaya lang lahat yan mawawala. Amen? Pero, kahit may Shopee at may Lazada, pag nasa kamay ka ng Panginoon, ibig sabihin, kahit nasa bahay ka, makapagre-rest ka, kapatid, makapagre-rest kang tunay sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Sabi niya, ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan. Rest. Kapatid, kahit nasan lugar ka, pag nasa Diyos ka, may kapahingaan ka. May kapahingaan ka ng isip, may kapahingaan ka ng kaluluwa mo. Minsan hinahanap natin yung kapahingaan sa kapwa nating tao. Hindi, mapapagod ka lang lalo. Minsan kala mo, kapag hininga ko sa kanya yung aking napakibigit na suliranin, pag hinga mo sa kanya, mas malaki pala yung suliranin niya. Nabigatan kayo pareho. Nakuha niyo ako? Di po ba? Eh kanino ka hihinga? Na-feel mo safe ka? Sa Diyos. Kahit saan ako naroon, kahit nasa bahay ka, kahit saan lugar ka naroon, si Yahweh, pinahihimlay tayo sa mainam na pastulan. Sagana, rest, kakain ka. Mainam na pastulan, green pasture. Amen? Green pasture. Yan ang Diyos. Kapag inilagak mo ang buhay mo sa ating Panginoon, kapatid, may kapahingahan. Inangkin ba ito ng Panginoon? Yan sinabi ni David, wala pa ang Panginoong Hesus. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, inangkin niya, sinabi niya kung sino siya. Ano sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen! Inangkin niya. Sino? Kanino naroon yung rest? Kay Jesus. Amen? Sino dito napapagod na? Daming napapagod. Ang dami nagkakasakit na anxiety. Bakit? Napapagod. At talaga namang nakakapagod sa mundong ito. Ang daming nagbibigay ng stress sa atin. Pero kapatid, kapag ka ang Panginoon, ang Diyos mo, ang Panginoong Hesus, kapatid, sabi niya, pahihimlayin ka niya sa mainam na pastulan. Yan ang ating Panginoon. Ba ay natutuwa? Kapatid, matuwa ka, magalak ka. Kung Diyos mo siya, matuwa ka. Ano pa? Sa verse 6, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin, tataglayin ko habang ako'y nabubuhay. Wow! Rest, kapahingahan, tapos sinabi ni David, tunay na ang pag-ibig mo, no, ang pag-ibig mo at ang kabutihan mo. Ang sabi niya, sa akin, tataglayin ko. Di ba? Ang sarap nun. Ramdam mo, mahal ka ng Diyos. Sarap nga pag ramdam mo na mahal ka ng tao eh. Yung bang may nagmamalasakit sa'yo, alam niyo kapag may nagtanong sa inyo, kamusta kayo, huwag niyo isiping pinakikialaman kayo.
Buti nga may nangangamusta eh. Di ba? Pag may nagtatanong sa inyo, di ba, minsan nararamdaman natin, wow, special pala ako sa kanya. Di po ba? Kapatid, tao nga nararamdaman natin, special tayo, tontuwa tayo eh. Di po ba? Kapag nasasabing maganda, tontuwa tayo. Bakit? Love niya ako. Love niya ako. Eh ang Panginoon, ramdam niyo ba na mahal kayo ng Panginoon? Ramdam niyo ba special kayo sa Panginoon? Sabi ni David, tunay nga ang pag-ibig mo at kabutihan mo isa sa akin habang ako'y nabubuhay. Hallelujah! Ang kinin mo, kapatid. Kanlungan natin siya. Ang pag-ibig ng Diyos at kanyang kabutihan isa sa akin habang ako'y nabubuhay. Oh, anuman ang nagaganap, ibig sabihin nun, anuman ang nagaganap, basta't ramdam ni David, o basta't ramdam natin, nandiyan ang Panginoon, mahal tayo, iniibig tayo ng Panginoon. Kapatid, ano pa ang hahanapin mo kung ang Diyos nagmamahal sa'yo? Kapatid, ang tao, oo, marahil hindi interesado sa'yo, pero ang Diyos interesado sa'yo kasi mahal ka ng Panginoon at tunay mo siyang kanlungan. Sa panahon ng panganib, hanapin mo yung safe ako! Safe ako, hindi sa kamay ng iba. Safe ako sa iyo, Jesus. Safe ako sa iyo, Panginoon. Basta't mawala na ang lahat, basta't wag lang ikaw, Panginoon. Minsan kinatatakutan natin, mawala ang lahat ng bagay na ito. Mga kapatid, sa totoo lang, oo, nakakatakot yun. Pero mas matakot tayo kung ang Panginoon ang mawawala sa atin. Kaya tangarin natin, Panginoon, mawala ang lahat, wag lang ikaw. Wag lang ikaw. Bakit? Kapag nasa iyo ang Panginoon, di kanya pagkukulangin. Mawala man lahat ng tangan mo ngayon, ang Diyos pa rin ang magbibigay. Amen. Hallelujah! Amen? Kapatid, yan ang Diyos. Ito ay nagpapakita na ang Panginoon, sa panahon ng panganib at pagsubok, sa Panginoong Yesus tayo, makakatagpo ng tunay na kanlungan. Safe tayo sa kamay ng dakilang pastol. Safe ako sa kamay ng dakilang pastol. Safe ako sa kamay ni Jesus. Wow! Diba special ka? Safe ka pala sa Kanya eh. Iingatan ka niya. Si Jesus ang ating hiding place. Ano daw? Hiding place. You are my hiding place. Amen? You always fill my heart with joy. Di po ba? Sino daw yung hiding place? Ang Panginoon. Eh, kailan ka ba nagtatago? Kailan mo siya magiging hiding place? Di ba yung hiding place, taguan? Kailan ka nagtatago? Doon sa panahong may panganib. Doon sa panahon na nalulungkot, naguguluhan, you are my hiding place. You always fill my heart with joy. Di ba ba? Yan ang Panginoon. Siya ang ating hiding place sa panahon na tayo ay natatakot. Ang sabi ng awit, chapter 32, verse 7, kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga at ang iyong pagliligtas. Amen. 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 Kublihan ko ikaw. Oh, kapatid, pwede nyo ba sabihin sa Panginoon, wala akong ibang kublihan kundi ikaw. Ikaw yung hiding place ko. Sa panahon nalulungkot ako, ikaw yun, Lord. Ikaw. You are my hiding place. At ang maganda doon, pinupuno daw tayo ng joy. Amen? Di ba? Pag pinupuno, nandun ka sa hiding place, hindi ka matatakot.
Pag ang pinagtataguan mo, siya nakikita mong kublian mo, ang Panginoon, hindi ka matatakot. Bakit? Nasa presensya ka ng ng isang Diyos na punong-puno ng kagalakan. Lalagyan ka ng kagalakan ng Diyos sa panahong ng pagluha. Nandun ang kagalakan ng Diyos. Di po ba? O mga kapatid, kanino ka patatakbo? Sa panahon na ikaw ay nalulungkot, nabibigatan sa iyo mga suliranin at pagsubok sa buhay. Kanino tayo tatakbo? Walang ibang takbuhan, walang iba tayong pupuntahan, kundi ang ating Panginoon. Siya ang ating hiding place. Palakpakan nyo ang Panginoon, mga kapatid. Purihin nyo ang Panginoon. Pangatlo at panghuli. Sa panahon ng pagsubok, takot, suliranin sa mundong ito, ang Panginoon ang ating, lakas. Di ba pag nandun tayo sa suliranin, nangihina tayo, maging yung ating mga espiritual na buhay, apektado. Kapag meron tayong malalaking suliranin, ang bigat-bigat, parang walang solusyon. Pati yung ating mga spiritual na buhay. Ayaw nga nating dumalo eh. Ayaw natin mag-pray. Ibig sabihin na aapektuhan yung ating mga spiritual na buhay. Kapag pag napakabigat ng mga suliranin. Tama? Pag napakabigat ng suliranin. Pero mga kapatid, tandaan natin, anumang suliranin, ang Panginoon ang ating lakas. Nangihina ka ba ngayon? Nangihina ka ba? Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, nangihina ako. Kailangan ko ng lakas. Nangihina ako spiritual, Panginoon. Ayoko na nga mag-pray. Wala na akong devotion sa iyo eh. Hindi na nga ako nakapag-worship sa iyo, Panginoon. Hindi ko nararamdaman ang presence mo, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, at gusto kong maramdaman uli. Panginoon, bigyan mo akong lakas. Gusto kong lumakas. Spiritual. Kapatid, si Jesus ang ating lakas. Ang sabi ng Isaiah 41:10, huwag kang matatakot. Ang sabi ng Isaiah, sinabi ito sa mga Israel, sa Israelita. Pero ang kinin mo, pinabasa mo ang Bible, ang kinin mo yung salita. Amen? Sabi ni Isaiah, huwag kang matatakot. Ba't ba tayo natatakot? Nangihina ka. Pag nangihina ka na, natatakot ka na. Amen? Di ba sabi ko kanina, ang dami kong kinatakutan. Pati pagtanda ko, kinatakutan ko. Sino kaya lalay sa akin? Sabi ko sa mga apo ko, Apo, paglaki mo ba, ako rin, aalagaan mo? Opo, Papa. Opo, Papa. Sabi ng mga apo ko. Nagpupo. Sabi ko, pag tanda ko ba, pag nagpupo ako, hugasan mo rin ako ng puwet. Sabi niya, ayaw ko. Baho. Sabi sa akin. Sabi ng apo ko. Lahat ng apo ko sabi, ayaw ko. Ito niyo. Di ba nakakatakot? Sabi ko, Panginoon, kaya pag kinuha mo ko, Lord, sana yung biglaan na lang. Hindi na ako mamumblema. Ba't kinatatakutan? Hindi na ako mararatay. Wala maghuhugas, Lord. Kita nyo? Di po ba? Ano man, takot na matatanda. Kaya nga naisip ko pinagpapasapasahan na. Pag matanda na. Sa'yo na si nanay. Sa'yo na si tatay. Pinagpapasapasahan. Ba't pinagpapasapasahan? Pabigat na. Di po ba, wala na akong pambili ng gamot? Ikaw naman, kuya, ate. Pinagpapasapasahan, realidad ng buhay yan. Di po ba? Pinagpapasapasahan ng mga matanda. Mga senior, pinagpapasapasahan lalo na kapag may sakit na. Pero kapag may pensyon, aking si nanay, aking si tatay.
Tama. Mga senior, taas ang kamay ng mga senior. Hindi pa ako tataas na kamay, hindi pa ako senior. Papunta pa lang. Taas ang kamay ng mga senior. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot. Amen. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sapagkat ako ay sumasa iyo. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Matatakot ka? Sabi niya, ako'y sumasa iyo. Pastor, sinabi yan sa mga Israelita, di bahala ka. Basta ako, aangkinin ko yun. Hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba. Bakit? Sumasa atin ng Diyos. Sinabi naman niya mananaan siya sa puso ng bawat tatanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Nasa iyo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. Nang ipanganak ang Panginoon, tatawagin niyo siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin, God is with us. God is with us. Nasa atin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kang matatakot. Amen? Sabi ng Panginoon, sabihin mo, Isaiah, huwag kang matatakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang mababalisa sapagkat ako ang iyong Diyos. Amen? Huwag kang mababalisa sapagkat ako ang inyong Diyos. Mababalisa ka kung hindi siya ang Diyos mo. Kaya tayo natatakot, hindi siya ang Diyos mo. Pero kapag ka si Yahweh, yung Almighty God, siya ang Diyos mo, hindi ka matatakot. Pag ang Panginoong Yesus ang Diyos mo, hindi ako matatakot. Kasama ko ang Diyos. Hallelujah! Di po ba? Ano pa? Ano pa hanapin mo kung ang kasama mo ay ang Panginoon? Dumating man ang pagtanda, iwan ka man ng mga anak mo, hindi ka man arugain ng mga anak mo. Kapatid, gagamit ang Diyos ng ibang tao para arugain ka, mahalin ka. Basahin nyo ang Biblia, pinapaaruga ang mga senior. Sabi ko, grabe, Panginoon, ganun ka magmalasakit sa mga senior citizen. Sa mga taong pag wala nang kumakalinga, kalingain nyo, sabi. Kaya kapatid, natatakot kang tumanda, wala mag-alaga. Hindi, gagamit ang Diyos ng tao para may mag-alaga sa iyo. Yan ang Diyos. Amen? At ang maganda doon, siya mismo ang kakalinga sa iyo. Siya nga ang ating pastol Natutuwa ba kayo sa Panginoon, mga kapatid? Sabi niya, kasi nanghihina ka Nanghihina tayo. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Angkinin mo, kapatid. Angkinin mo. Pangako yan ni Lord. So palalakasin kita. Tutulungan kita. Iingatan at ililigtas. Praise the Lord. Hallelujah. Wow, meron akong Diyos. Meron tayong Diyos na yun. Yun ang kanyang katangian. Sa lahat na nagtitiwala sa ating Panginoon, sabi niya, huwag kang matakot. Fear not. Sabi niya, fear not. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang mapalisa. Bakit? Ako'y sumasa iyo. Alam niyo ba't inuulit? Para tumatak dito. Inuulit-ulit. Binasa ko, Exodo, Leviticus, Deuteronomy, inulit-ulit ng Panginoon yung utos at salita. Pangako, inulit-ulit. Sabi ko, Panginoon, ba't inuulit-ulit? Pinaalala, kung ako ang inyong magiging Diyos, hindi ko kayo iiwan. Ngunit kapag ako tinalikdan nyo, eto naman ang gagawin ko sa inyo. Pinaalala. Kapatid, ngayong araw na ito, pinaalala ng Panginoon. Kung siya ang Diyos mo, kung siya ang Panginoon mo, at nanghihina ka, ang sabi niya, huwag ka nang matakot. Sino natatakot ngayon? Sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ako ay sumasa iyo. Huwag kang mababalisa sapagkat ako ang iyong Diyos.
Yun ang pinakamatindi dun eh. Yung sinasabi, dinideklara ng Panginoon, ako ang iyong Diyos. Kaya hindi ka dapat matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ba yun yung pinakamaganda? Ako ang iyong Diyos. Bakit ka natatakot? Ako ang pinakamakapangyarihan. Di ba ba't ka matatakot? Nasa akin ang lahat ng ito. Lahat ng pagpapala nasa akin. Nasa akin ang kagalingan. Bakit ka matatakot? Yon ang ibig sabihin, ako ang Diyos mo. Lahat nasa Diyos, kaya niyang ibigay. Sa panahon na tayo nababalisa, sa panahon na tayo natatakot, siya ang ating Diyos. Malapit na tayong matapos. Ang panganib at pagsubok dulot nito ay panghihina. Panghihina. Ngunit ang Diyos ang nagsasabi na huwag na tayong matatakot. Huwag daw tayong mababalisa sapagkat siya ay kasama natin. At siya ang ating Diyos na nagbibigay ng lakas. At ang maganda doon, kapatid, katuwang mo ang Diyos. Katulong natin ang Diyos. Kapatid, nasa panganib ba buhay mo ngayon? Nalilito, gulong-gulo. Tila nasa dilim. Tignan mo ang Diyos bilang isang Diyos na nasa Kanya ang lahat ng liwanag. Amen? Doon sa panahon na parang naguguluhan ako, Panginoon. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Hindi ako safe, Lord. Punta ako sa bahay ko. Hindi rin ako safe, Lord. Ang Diyos ang iyong kanlungan. Safe ka kay Lord. Dahil nahawak-hawak ka ng Panginoon, siya ang dakilang pastol. Pangatlo, ang Panginoon ang kalakasan ng lahat ng hihina. Nangihina ka ba ngayon? Aminin mo kay Lord. Mahina ako, Lord, spiritual. Gusto ko na nga tumalikod eh. Mahina ako, Panginoon. Pero gusto ko ng kalakasan. Sabi ni Lord, huwag ka na mabalisa. Huwag ka na matakot. Ako ang Diyos mo. Kapatid, yung salitang ako ang Diyos mo, sapat na. Sapat ng katugunan ng Diyos. At mawawala ang lahat ng aking alalahanin, lahat ng ating iniisip, kapag ninamnam mo yung salitang, ako ang Diyos mo. Kapatid, masasabi mo ba? At maaangkin mo na ang Diyos na si Jesus, ang Diyos mo. Ang Diyos mo. Kapatid, angkinin mo. Makita mo, mawawala ang lahat ng takot. Balisa, mawawala, papawiin ng Panginoon. Yung nangihina, papalitan ng kalakasan. Sabi, ang lahat ng nagtitiwala kay Yahweh ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Amen? Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit di mapapagod. Lalakad ng lalakad, di manghihina. Yan, lahat na nagtitiwala kay Yahweh, binibigyan niya ng panibagong siglat lakas. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hindi kami matatakot, Panginoon, pagkat ikaw ang aming Diyos. Nasa iyo ang lahat ng tugon, Panginoon. Ama, kami dumudulog sa iyong harapan, Panginoon, sa may mga karamdaman, Panginoon. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, si Sinay na bituin, Panginoon. Mayroon siyang UTI, Panginoon. O Diyos, dalangin namin in Jesus' name, O God. Dumalo yung kagalingan sa oras na ito, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Iparanas mo sa batang ito, Panginoon. Lord, ikaw ang kanyang Diyos, Panginoon. At kikilos ka sa kanya, Panginoon. Pagagalingin mo siya sa oras na ito, Panginoon. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. At nadalangin namin, Panginoon,
ang baby, Panginoon, Jenny, Panginoon, na may foot and mouth disease, Panginoon. Lord, dalangin namin yung kagalingan, Panginoon, sa baby ito, Panginoon. In Jesus' name, aming inaangkin yung kagalingan, Panginoon. Igawad mo sa kanya, Panginoon. Igawad mo sa batang ito, Panginoon, o Diyos. Lord, sinabi mo, gamitin namin ang pangalan mo dahil mayroong kapangyarihan sa pangalan mo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon, at ginagamit namin ang pangalan mo na punong-puno ng kapangyarihan, Panginoon. In Jesus' name, Lord, pagalingin mo ang mga taong ito, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Kung may nakakaranas ngayon dito, Panginoon, ng karamdaman, pagalingin mo po sila, Panginoon. At nangihina, Panginoon, palakasin mo po kami, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kanlungan. Sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo po ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo dumako sa ating dako po tayo dun sa isa pang gawain. Po, Santa Cena. Sige po.